Matuta sa Malakay chapter 4 verses 1 hangtod sa 3 o sa balita nga magbasa palihog. Verse 1, For behold, the day is coming, burning like an oven, and all the proud, yes, all who do wickedly will be stubble. The day which is coming shall burn them up, says the Lord of hosts, that will leave them neither root nor branch. But to you who fear my name, the Son of Righteousness shall arise with healing in his wings, and you shall go out and grow fat like stall-fed calves. You shall trample the wicked, for they shall be ashes under the soles of your feet on the day that I do this, says the Lord of hosts. Na Ginoo magapanalangin sa iyang pulong. Father God, salamat Ginoo sa iyong mga pulong nga mong gibasa. Father God, pasidunggan ka namo. Bisan pa nini nga pagkaon sa mong kalag ng Espiritu Ginoo. Dalaygon ka Ginoo sa higayon nga kami makahimo pagsimba nga na kanimo Dios ug Lord God, dihugi ang matag usa kanamo, dihugi ang among idulungog. Ug Father God is sil dia sa muna hunaw kasing-kasing ang mga mensahe nga buti mong ipaabot sa matag usa kanamo. Gisimba kanamo, gidayon kanamo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ug kami magapanglingkod ta. Again, may buntag sa tanan o in behalf sa ato ang buluhaton, salamat sa mga nagapaluyo sa tanan-tanan o na-challenge sa atong Wednesday katong bakante. Gusto ko i-challenge sa mga batanon gihapon kay daghang dili lang siguro nga mga skilled lang ang atong kwan. Gusto ko i-remind especially sa katong ngunan ba kanang wala kay nato ginapursige ang sa ato mga trabaho because ang church mo good dili ta organization. Sa katong dugay na gasimba dinhi kabalo sila sa ako ang principle. Gusto na kong ibalik na siya nga kuan para nga makamasayod ta sa mga pamaagi sa atong pagpadagan sa atong church. Itong uban sa inyo ha siguro nga nakasimba sa nagkalain uban mga simbahan na sa familiar mo pag na activities na mga committee, yung mga assignments. So far sa ito ang church wala buhat anak na mga komitiba. Because we believe that the church is an organism, dili organization. Ang iglesia ang good body of Christ. Mao na sa Bible, di ba? Dili ta pundok nga nagsabot nga mo na itong buhaton and then muna na nga mo na ang sa mga baguhan, sa mga bagong nagasimba, tingala sa nga pag natay activities wala ta nag-assign kung kinsa mo trabaho ana. Because nasayod ka mo sa lawas kung ato ang sabto ng ato ang lawas. Ngana na ba? Once nga ang body makahibalo ang parts ato nga lawas makahibalo sa problema, mo function na siya diretso. Ug mao na ang church sa akong nasabtan. Dili man nga kapanghilabuta sa mga simbahan nga na mga committee nga kunan dili man siguro na mali depende sa to ang system pero ganan sa gigon ni Mrs. nga sa kuan niya ganina nga wala dili ta gusto mo follow sa uban ng mga kuan nga kunan wa kanang ipursige nga para nga kuan nato ang ato ang gud ang ato ang ikuan kun mahimo kinasing-kasing tanan nga masabtan. Nalang koy hangyo sa mga batanon nga ako ang madali ug bira. Kay gahapon naggibira to ng mga batanon kay siyempre pila rin kabog diri naghakot sa kuan, naghakot sa hollow block o ang hollow block ato standard bukat kayo. Og sa wala na pamahaw ning uban duha dito sila kali pamahaw pero pagpangutana human na pastor dili ta mamaka. Una atong lawas na makwan so hangyo lang iko honest lang kita pag mangutana nya wala pa kay kaon, magprank ka lang kay amo po ng tuluba kung makonsensya ko kung makuyapan niya ka dito sa halublock itong nagkagitumbal eh. Wala kay pamahaw. So, murag ako malubag na sa muna na salamat sa mga salamat sa kuan ulo mga patanon kung dili ni heart dili kay ako nang ipangtawagan. Pero gusto ko mo i-challenge ang because sa training na mo kung sa Lumbia sa una o sa pagpangalagad sa Ginoo.
usahay ang mga buluhaton nga ingon ani, usa ni ka training ground nga manakay makatunan. Kay muna ni kami nakapatayo mi sa among balay, pero gasige ra gyud tawag kang Totong o kang Naldo usaon ni. Nga naman wala ko kaagi og mga pagpamanday mason sa padinha. Kaya nga among balay dito kawayan ra. Wala mi gani og nami sa tawagan nami simentoon. Ang iugsok ni Papa dili gyud kabilya. Kawayan, lipak sa kawayan. Bukid among kuan og gana lisod ano. So wala gyud koy hanaw sa kuan, pero kana lang siguro akong bitaha kay napoy ipadala ang Ginoo nga atong mga kaubanan nga panday o kumaulaw mga tanaw sa ni. So dili man siguro sa mga professional ang agi, pero at least naman ang balay. Naman ba? Na-plaster ang balay, wala na naman. Na-plaster. O gusto ko i-challenge sa mga batanon because it is one way nga karon padaan na kay makatunan. Kay unya magminyo ka may lang kon abunda ang panalangin nga magsuhol ang katanan panday pero naagi manghigayon ikaw gyud matrabaho. So mas maayo gyud naa kay nahibaluan. So advantage gihapon na nga naa kay makatunan igsoon. Kaya dinhi mo tudlo gyud ni og mo badlong og mo saway og mo na ba to? Oy dito na maong hiwi na. Nga naman ang punto nato ang makakaton. Usa na siya nga training ground. And then panalangin po, di ba? Ang gingon ni Ginoong Hesus sa gingon niya sa usa ka tawo nga mohatag usa ka baso nga tubig sa iyang pangalan, dili ginakawad-an og reward. How much more kun kulod ang imong hatag sa nagtrabaho, di ba? Joke. Ang punto nato, nga sabihin bisan unsa ka gamay sa ato ang gitabang para sa buluhaton sa Ginoo, wala na gikalimtan sa Ginoo. Right? Muna ang gusto nato nga makatigom ta og ganti dito niya sa langit. Amen ba? So mo ato ta sa buluhaton nato. Sa ato minsan. Malakay 4. Og si Malakias ang pinakaulahing propeta before sa New Testament. Og muna na nakalabang dunay mga punto nga dapat masabtan nato di sa ano because siya ang transition. Siya ang tulay nga moabot ang New Testament. So sa 4 sa verse 1 ato ang magibasa For behold, the day is coming burning like an oven, and all the proud, yes, all who do wickedness will be stubble, and the day which is coming shall burn them up, says the Lord of hosts, that will leave them neither root nor branch. O moabot ang adlaw, sumala pa ni Malakias, nga magadilaab sama sa hudno ug tanan nga mga mapasigarbuhon, tanan nga mga dautan mahisama sa dagami. Ug kana sa igsoon ang usa sa atong ginalantaw ang pagbalik, ang pag-abot sa atong Ginoo. And so far sa mga gatuon sa Bible prophecy usay diri ta mo focus sa mga gira mo arta sa mga linog. New Zealand gi tayo og 8.1 nalinog atong sa itong adlaw, Merkulis o Huwebes. So, ganit nagkuhan sila o tsunami alert sa Pacific Islands tungod sa kakusog din siya sa yung kato siya series to siya, uban 7, hindi ko imagine, ato ang galing dili pila to, 5? 6? Nagkakuhan tag 6? Murag, saan na ka ng 8? Diba? O, kanon siya kabahin sa mga pagkuhan sa mga giingon ni Ginoong Hesus nga sa ulahin ng mga adlaw, moabot ang mga linog, kagutom, gera. But igsoon, kung ang usa nga ginalantaw sa ako ang pagkuhan because dunay mga Bible scholars, no dili kay sila affected ana. Ang usa nga pinakadelikado nga manghitabo karon is the signing of the peace treaty between Jerusalem or Israel ug sa mga Arab nations. Kay pag may pirma nagali og kanang kontrata sa kalinaw ang Israel diha sa iyang mga kalaban, that will be the time mo tungana si Antichrist. And so far sa monitor na ko sa news sa Israel, 4 or 5 na ka-Arab nations ang nag-open sa ilang door sa Israel. Ang United Arab Emirates, nagpadala na sila ng ambassador sa Israel, i-open nila ang airport. Ang pinakauna is ang Bahrain, sa kuhan ni Lord, nagkakadoon lang ginang mga adlaw. Ako wala, dili ko makuha na mga gira.
Kaya may tabo na, pero pag mo abot na gali, pag mo declare na gali, o kalinaw, kaya gingon ni Ezekiel, they will, sana siya, mo proclaim sila of peace, pero in reality, na sila underground nga kuhan, o mo na siya ang pinaka-dangerous zone. Na kita sa in time, na kita sa adlaw ng mubalik ng Ginoo. Yung kabalakin ng COVID, ako wala ko nabalaka sa vaccine, wala ko gagawa, dili pa na. Ang akong ginamonitor is ang peace treaty sa Israel, kaya diha na nga ilahang itayo ang temple sa Jerusalem, o mutungan na si Antichrist, kumusugod na ang marking sa 666. Now, behold, the day is coming, ug ganiya karon kana nga adlaw mo abot, magadilaab sama sa hudno, ug ang tanan nga mapasigarbuhon, tanan nga gabuhat og daotan, mahisama sa mga dagami, and the day, ug kana nga adlaw nga moabot, magasunog kanila nag-ingon ang si Jehovah sa panon, ug dili magabilin kanila og sanga or gamot. Nga nga mga punto ang mo-focus na din na later, kanang tulo ka verses ang atong pag-isgutan o ninyang kabuntagon. Let's talk about the great day of the Lord. Because igsoon sa mga krisis nga atong giatubang karon nga sa mga kabalaka nga ato ang kanang ginagawa nato di ka katulog ng kabalaka ta. Usa namang gisolusyon na balik ang Ginoo. Tapos sa dayon, ba? Kanang mga kabalaka nato, Lord, mubalik ka na. Matod pa ni Paul sa Corinthians, masiuna, 2 Corinthians, Maranatha. Balik mo, Lord. Because everything nga ito ang ginakabalakaan ng kalibutan, tapos na siya. But, ang gusto nang ikuan is, kana nga adako nga adlaw sa Ginoo, na yung mga gihiskutan si Malakay, diyan ang focus kang Malakay, broad man kayo na siya nga topic. O, mato ba, ni Malakay, it is described as a day that is coming. So, nakaadlaw, balik ang Ginoo. O, muna na kanang, although, coming pa na siya, pero nasayod na nga ang kana nga pagbalik, kana nga pag-abot, doon yung mga timailhan, o igsoon, usa na kaadlaw nga atong gina-expect. Amen ba? O nag-expect mo kung mabalik ang Ginoo? O wala lang? Naglaon ba ta mabalik ang Ginoo? Naghandom ba ta mabalik ang Ginoo? Or ayaw sa Lord kay upang human na kong balay. Upang kong kapalit ang Lord. Ayaw na balik Lord kay may plano nila sa mga kinabuhi. Yung mayon ka nga ayaw sa balik Lord. The day is coming. Kana nga adlaw doon na og everyday nga musalop sa matag adlaw nga musalop igsoon nagakaanam na ang adlaw nga mobalik ang Ginoo. Right? Now, ikaduha ka description ni Malakay is it will be burning like an oven. Magdilaab sa to karon mga lutuan upan magud kay sa una hudno. Nakita pa mo ka itong mga dagko kayong pugon nga iksahan pa kay dagkong kahoy dito magluto. So, sa mga batanan kakita pa sila na. Kung muna ang gihulagway ni Malakias sa pagbalik sa atong Ginoo. It will be, sana siya, for behold the day is coming, burning like an oven. Oh, ang lilaap. Mga minute na, ay sa balik Lord, kasi masunog ko. Right? Hello? Nahdlok pa na? Nahdlok ka ba sa pagbalik sa Ginoo nga nagdiloog? Sama sa hudno. Kung nalita kung magdilaab, igsoon, ang hudno, ang putaw, tunawon ang putaw. Muatong ta sa unahan igsoon. Because dunay kalainan diha sana. Sa pagbalik sa Ginoo, dunay opposite effects sa matag tao nga ginahisgutan ni Malakias. Okay? So, sumala pa, the same sunlight that hardens the clay melts the ice. Tama ba? Ang sama nga kahayag sa adlaw nga mopagahi diya sa clay, mao gyapon nga kahayag ang mutunaw sa ice. So nagdepende kung ice ba ka or clay.
The church. Nakapa ninyo? Maura na siya nga adlaw. Maura na nga kahayag. Maura nga kainit. Pero nagdepende sa material. Right? Ang punto na ko na Igsoon. Sa diskutan ni Malakay sa verse 1, doon ay duha ka klase sa tao ngayang diskutan. Una, the sinners. Right? Mga makasasala. Ang ingon niya dito siya na, for behold, the day is coming, burning like an oven, and all the proud, o ang sinners nga giskutan ni Malakay sa verse 1, gibahin po niya sa duha ka klase ang makasasala. So, una, doon ay duha ka klase sa tao nga giskutan si Malakias. Ang mga matarong ang makasasala. Now, ang mga makasasala gibahin po niya sa duha, the proud and the wicked. Right? Now, unsa ni ang proud? Unsa ni mga mapasigarbo? The proud doesn't believe he is a sinner. Ang kalainan sa proud sa wicked, kaning mapasigarbohon, dili siya, uy, patanong man ko. So dili niya ang kunon nga nakasala siya, makasasala siya, ang iyang unahuna matarong ang iyang buhat bisan pag sa uban klaro na kaayo. That is the proud, right? Now, whereas the wicked knows clearly nga nakasala siya. Doon ay mga tao nga ako di ang usa sa dili ako malalimutan sa experience mo sa pagpanghatag ug mga basahon sa una dito sa Gaston Park sa Cagayan. Tigulang among gikuanan niya siya nga, dong, natag lang naglain, kaya hindi mapasaylo sa ginawa akong mga sala. So, kato siya may wicked. O, nakuyawan ka sa may sala, dahana. Hindi man ko niya mapasaylo sa ginawa, kasi madugang ko sa iyo. Palayo na. Naku na to. So, nasayod siya nga magkasasala. Siya ang proud. Di, butan ko, Lord. Diba, mga Parisiyo? Ano siya? Mga Parisiyo o mga Sadusiyo, magmagampo sila sa Ginoo, Lord, naghatag ko sa akong ikapulo, pati among lamas, among gatag, Lord. Kung mag-ampo sila dito sa eskina sa kuan karon kakita tanan, nga nag-ampo siya. Right? Pero ang mga kasasala, nasayon siya nga nakasala siya, nagbuhat siya sa sala, nagkinabuhi siya sa sala. O kanang duha ang hisgutan ni Malakay. And siya, for behold, the day is coming, burning like an oven, and all the proud, yes, all who do wickedly will be stubble. Nasad ko pa, mga bata nun, kita mo siguro sila guhot. Munang ang stubble, dahil katong inanihan bitaw sa humay, ng stubble. O, apil lang sila, nagami, di apil na tumano. Kung nasayod nga ang dagami, pag magiana siya o kalayo, patir yung dali na, mawala. Nakuha na to. O gano'n siya mo sa kabutang Igsoon na kinanama ko na to, nga sa mga tao nga wala sa Ginoo, bisan unsa siya ka-formidable sa ato ang panahon karon, nga grabe siya ka, dili matandog, dili kuan mo nga ginapaliputan sa gahom. Pero Igsoon, at tubangan sa Ginoo ang tao makasasala, mura na siya dagami. Nga pagbalik sa Ginoo, masunog na siya diretso. Right? Now describe as stable to be burnt up, o kanang ng mga kuan is pagasunugon. Siya nga, and the day which is coming shall burn them up. O kanang mga adlaw mamubalik ang Ginoo, kami nga mga makasasala pagasunugon sa Ginoo mo na nga muraog itong mga usan siya siguro sa kon sa tuwa mga tanan namat sa Ginoo. Pero what about sa itong mga mahal sa kinabuhi nga wala sa Ginoo? What about sa itong mga mahal sa kinabuhi nga gina-consider or na-belong nalakip niya na nga descriptions? Kaya ba nimo mapalug mo na kanunay ng ginakong gikuan sa church sa una pa? Usa sa conviction gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing pagtawag niya sa kuha. Sa akong family, dili ko ka-imagine nga akong pamilya nga pasagdan ako og lugar nga masunog dito sa kalayo sa impyerno. Una nga grabe gyud akong inampok sa akong mga igsoon, sa akong ginikanan, because
all who do wickedly will be stubble, and the day which is coming shall burn them up. Sunugon. Just imagine, sa ato ang mga ginikanan, kaya ba nimong tan-awon kung ang imong anak wala diya sa Ginoo, and then sunugon dito sa kalayo sa impyerno? Ako na to. So, this is described as a stubble to be burnt up, o gigson. Ang worst naman ito sunugon, di ba? Ang iwan pa ni Malakay, that will leave them neither root nor branch. Pwede na siya ma-apply sa mga panahon karon or sa nga to literal sa pagbalik sa Ginoo. Ang uban magunilaring apply dito sa millennial reign. O ang punto igsoon nga sa tao nga magkasasala, dili siya binlan sa Ginoo o gamot or sanga. Nabalita kung unsa na siya gamot og sanga, di ba? Walay kaliwat nga ibilin. Try to imagine. Hala pag pila ka dosina imong anak karon pag wala ka sa Ginoo, wala gina ibilin mong Ginoo na. Ang silingan dito nga katong akong naskutan pila na ka Sundays, nga 13 ka buk anak sa babae, 12 ka lalaki, nga puro badlungon. Karon murag ang nahabilin sa dihang kon katong ditong nay nabilin. But ano man tong duha? Ang napulo na kaon na sa ako na to. Ang punto mo na isa, that will leave them neither root nor branch. Walay mabilin sa itong kaliwat kung magpalayo ta diya sa Ginoo. So, ikaduha, nga klase sa tao, gisgutan naman ni Malakay is the righteous. Una, the sinner. The second is the righteous. O, kinsa ni ang mga righteous? Matod pa niya sa verse, but to you who fear my name, the Son of Righteousness shall arise with healing in his wings, and you shall go out and grow fat like stall-fed calves. Okay? Ang verse 1, nakafocus dito sa mga makasasala, pero timanaan nato ang pagbalik sa Ginoo, maunang na description. Sama sa nagdilaab nga hudno. Pero ang epekto igsuon nagdepende kung unsa ka nga klase. Right? Kaya kung dito ka sa mga makasasala, masunog ka. Sama sa dagami, apan ang saka sa Ginoo, true kang Malakay, apan kanimo, but to you who fear my name, og nabi ang description sa righteousness. Ang sa katao nga matarong atubangan sa Ginoo is katong tao nga dunay kahadlok diha sa iya. But unto you who fear my name, kung sa Ginoo, the Son of Righteousness, o kanang adlaw sa pagkamatarong naghisgot na kang Ginoong Hesus. Siya, the Son of Righteousness shall arise with healing in his wings. Try to imagine, maura nga pagbalik sa Ginoo, maura nga nagdilaab nga hudno igsoon, pero kung matarong ka, kung naakay kahadlok sa Ginoo, siya nga, ang mo danag sa imuha, ang mo sitlak sa imuha, unsa? Adlaw sa pagkamatarong. Kung familiar ta sa Old Testament, hello. Sa diha nga mga Israelites nitabok sa Red Sea, di ba? Gipataliwadaan sila, gibukod sila sa mga sundalo sa Egypt. O ang Ginoo nagpataliwala sila, gialihan sila, gibabagan sila. Now, sa mga Israelites, panalipod sila. Right? Pero dito sa mga Egyptians, nagdilaab na kalayo. Pero maura to siya, o guna na ang pansa, ang epekto igsoon, nagdepende sa asa nga side. Ako ninyo? Nga naman sa ilaha, panalipod na to sa mga Israelita, pero dito sa mga Egyptians, dili sila makadupol kay nagdilaab nga kalayo. Umawag hapon na ang pagbalik sa tong Ginoong Hesus. Nagdilaab nga hudno ngadto sa mga magkasasala, pero kanato nga dunay kahadlok sa iyang pangalan, isa nga ang adlaw sa pagkamatarong, the Son of Righteousness shall arise with healing in his wings. Di ba sada? Nga sa pagbalik sa Ginoo igsoon, una, kung sa nato, napagtaso na nga punto doon sa pilis ni mo, nakadiha ang description ni Malakay sa to. Kinahanglan na to, matupan ni Solomon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom,
ug ang kahadlok sa Ginoo wala ang sinugdanan sa atong pagduol pagdangop diha sa Ginoo. Without that, ang usa ka tawo nga walay kahadlok sa Ginoo, dili ka matawag nga matarong atubangan sa Ginoo. Ang usa ka tawo nga dunay kahadlok sa Ginoo, mahadlok siya magbuhat og daotan, dili siya magbuhat og daotan og una na ba kanunay niya nga ginapasidunggan ang Ginoo. Now, ang ikalawang punto, there is a rising of the Son of Righteousness. Now, sama sa adlaw, diba, there is a rising. But to you who fear my name, the Son of Righteousness shall arise. Igsoon, ang adlaw, pagtunga, pagkabuntag, di ba ang inanay? Inanay ba, bugnaw ang iyang kuwan, hantong magkaudto sa kuwan. O mo na ang pag-abot sa Ginoo sa tuwa. Dili siya diretso nga mo init, mag-inanay siya nga siya musubang diha sa ato ang kinabuhi. Tinuod na siya sa literal na ito nga kinabuhi karon. O tinuod na siya sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Sa mga makasasala, isa nga sama sila sa dagami nga magian og hudno. Diha ang ilang pagkasunog. Now, sa ato ang adunay kahadlok sa Ginoo siya nga the Son of Righteousness shall arise ug nasayod na nga ang kainit sa adlaw gadala og healing. Right? Ikinahanglan nato ang init sa adlaw para sa conversion sa vitamin D diha sa ato ang lawas. Kay kun wala ang kainit sa adlaw, dili to mapahimuslan ang vitamin D diha sa ato ang lawas. So kinahanglan tong i-convert through sa sunlight. Ug si Ginoong Hesus na may taas nga ko na sa mga commentaries about sa comparison kang Ginoong Hesus diha sa adlaw. Pero dili mo ganahan mo itong punto. Ang punto nato mo na Igsoon. Nga sa matag-usa sa tuwa. Nganong kinahanglan nato nga mo musidlak si Ginoong Hesus diha sa ato ang kinabuhi. Tungod kay kita ang kahayag niya kalibutan. Siya nga kana ang kahayag magadanag o muna na ang gusto may tabo sa Ginoo diha sa to. And kana nga pagdanag so dunay dala nga kaayuhan diha sa to. Pagbalik sa Ginoo nganong dunay healing igsoon? Because kita tanan dunay damages in ang kalibutan. Right? Musugod ang sa dili muna no atong lawas nadaot sa to ang sa biologically natay mga balatian kinahanglan ayuhon psychologically, emotionally, intellectually, tanan nga aspeto sa ato ang kinabuhi kinahanglan og healing igsoon aron mahingpit diha sa Ginoo. Right? Sa ato ang panahon karon, meta nga naiuban ng mga bright kayo, naiuban taon nga naglisod. Di ba? Sorry na ma-amaze ta dito sa doon na may video nga gitanaw mo nato makatong kanang sa Rubik's Cube nga pilar to kasi kan 26 seconds, mahumanan niya, blindfolded pa. Yun sa bala niya pag nga kung ako ato sa kadlaw, di pa tumuhuman ba? Ang punto igsoon, nga naman, ang ato ang intellect, apektado sa sala. Atong emotion, psychologically, umuna nga, kinahanglan ta sa healing ni Ginoong Hesus. Ug dala na sa iya nga pagbalik igsoon. Aning kalibutan na we are affected sa nagkalalain nga mga balatian both physical o spiritual. Mga nga pasalamatan nato ang Ginoo. Nga pagbalik niya igsoon, pagbalik sa Ginoo, perfect ang ato ang lawas, perfect ang atong emotion, perfect ang atong intellect, perfect ang ato ang tanang psychological aspects. Di ba siya hey, di mo ganahan mo balik ang Ginoo, nga mahingpit na ta. Umunang giingon ni Paul nga naa diha ang kahingpitan sa to ang kinabuhi. May tabo na ako mo balik na ang Ginoo. Right? So, now, manang ko na to nga tungod kay gadepende sa material, na duha ka verse nga gusto na ko i-compare na ko para nga masabtan nato. Nga ang pagbalik sa Ginoo nagdepende sa atong materials. In Joel 2:31, gikon ako sa King James, NIV, I'm sorry. The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and dreadful day of the Lord. So, sa Joel, naghisgot siya, parallel na ito sa Malakay.
ang adlaw mamahimong kangit-ngit, ang bulan mamahimong dugo, sama sa dugo, sa dili pa moabot ang dako ug makalinglisang nga adlaw sa Ginoo. Right? Timanon na siya because sa Book of Acts gi-quote na Luke, si Luke ang nagsulat sa Acts. Sa mga gihapon nga paagi, pero igsoon ang triple lahi ang gigamit ni Luke. In Acts 2:20, the sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and glorious day of the Lord. Nga naman, nga giusab ni Lucas ang dreadful nga to sa glorious. Dreadful sa mga wala sa Ginoo. Makalilis ang na masunog ka sama sa dagami. Pero sa ato ang adunay kahadlok sa Ginoo, it is a glorious day. Kay mahimpit na ta. Amen ba? Everybody says glorious day. It is the great and glorious day para sa ato. Pero sa mga makasasalamat pa sa Revelation, di ba? Magdagan sila sa bukid. Nguisinggit sila sa bukid. Di ba nga, singkitan na mapatutabunin eh, kay di na mo makaya paglantaw, pag-atubang ang dagway sa Ginoo tungkol sa iyang kasilaw. Una, makwanta, usabi mo na, mamakita nato ang through sa comparison. Nga, ang pagbalik sa Ginoo, depende sa tao kung unsa mamahimo ba na nga glorious o mamahimo ba na nga dreadful na nangadlaw. It is a great and dreadful day sa mga wala sa Ginoo. Pero sa to ang mga Christians, glorious day. Muna nga, yan po na to balik ang Ginoo. Ba? Amen ba? Glorious day, mahimayaon nga adlaw igsoon. Ang mga kalipay na to, mag-enjoy ng tagtsada kaya to, mag-worship sa Ginoo. Lapaw na dito. Kaya na to ang worship team dito, mga angels na. Mag-ingon, ipadatin na itong music team dito. Ang punto na to, igsoon dito, wala na practice. Di ba? Dili na tayo magkamali sa to, ang tono sa to, dili na tayo magkamali sa to, ang chords. Nga naman, perfect na. Ang ato ang knowledge dito. Ito doon na isa ka composer nga nabasahin siya nga isa ka simple sa imong kanta nga gi-compose dinhi. I believe nga one day kantahon gina dito sa langit, compose kog daghan ang kantahon dito sa langit. Bah! Hello! Kaya tanan nga mga awit nga gihalad nga to sa Ginoo pasidunggan na diya sa Ginoo. Walay kaligtaan sa Ginoo. Ug dito bisan unsa nga dialect kaya natong musabay sa ilahang mga kanta. Kaya kabalo na tayo. Hindi na patudlo dito sa mga Japanese, mga Chinese, mga ano. Pagkanta na, oh, music team, gikan sa Japan. Oh! Sunod ng music team, gikan sa Lord. Wah, Lord, ama na eh. Amen ba? Uy. Nakaw na to. The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and glorious day of the Lord. Now, Ikson, lastly, wala ka na kang gitaas kayo ulit kita. Victory and reward of the righteous. And verse, wait lang, napaisumpay dahil sa verse though, before kumato sa verse 3. But to you who fear my name, the Son of Righteousness shall arise with healing in his wings, and you shall go out and grow fat like stall-fed calves. Ug ang ingon ni Malakay, ganun sa lain nga version, unang gikuan diha siya, you shall leap for joy, maglukso ka sa kalipay, gibalik na ko sa New King James, and you shall go out and grow fat like stall-fed calves. Nga dito, hingpit ang ato ang panglawas. Baskog ka, sama sa nati nga baka nga naalang ginapakaon dito sa ginapatambok diha sa iyang sana siya, iyang pasungan. Kung ana ang saad sa Ginoo diha sa to. Amen ba? Nako ninyo, nasabta na to. And you shall go out, mamahimo kang gawas nun na diha ang hingpit nga kagawasan ligson ug hingpit nga perfect nga health diha sa matag usa sa to. Ikaduha nga ganti nga gisaad
sa Ginoo through kang malakay is the triumph over the wicked. Ug igsoon naay kuan nga because doon mga kanta dito di ba nga atong ano sa to ato ang tamakan sa Satanas atong mga tiil pero igsoon sa malakay naay lain nga gisaan ang Ginoo. Matod pa niya, you shall trample the wicked, for they shall be ashes under the soles of your feet in the day that I do this, is the Lord of hosts. Na-imagine niyo? Isa lang imuhang tamakan, katong mga grabe naman po. Tamakan ginamo, Lord. Nakuha ko ninyo? You shall trample the wicked, for they shall be para lang manatagal. What do you think? Sa diyan, di ba, nakabasa mo pag sa Beauty Church or sa Matthew 5 and 6 na siguro at mga blessed. Isa nga, bulahan kong gidaog-daog kay sa patong mga saan sa Ginoo. Ug ang di ba ang gingon ni Jesus nga kung sagpaon ka sa wala, ipasagpaon to kung kuhaon ang imong sinina, ihatag imong jacket. Kung pugson ka or kung sa kanang suguon ka sa kamilya, good a second mile. Nga naman nga kana ang gikuan sa Ginoo. Nga naman nga ang mga Christians gikuan niya nga magpaubos because igsoon ang saad sa Ginoo sa ulahi nga adlaw katong mga nagdaog-daog sa imuha. Imo silang yatakan. Ano yung kalibutan na naman, kung mubalos magug ka, parehas na mo. Right? Kung mubalos ka, wala kay kalainan sa iyaha. Ang Ginoo sa Ginoo is, vengeance is mine. Ang panimalos ako. Pero kanang nasaad sa Ginoo, na siya gidugang diya sa manakay, kabalaka. Kay diha sa akong atubangan, tamakin na siya. You shall trample the wicked, for they shall be asses under the soles of your feet on the day that I do this. O gabi, meditate ko na ng verse ni ko. Luyan ni ko, no? Luyan Hitler. Kailan mo ka Hitler? Ang dictator sa Germany. Sa mga Jews na daan, ang recorded nga nakuha nila 6 million Jews ang yung torture, gagamit nga kuhan o imagine mo kada sa ato mo tamak ang Hitler. Ikaw! Dugayan mo man. Ano na to? Kung nasayin ka nga aning kinabuhi ay igsoon, doon naging mga taong magdaog-daog sa tuwa. Pero ang saad sa Ginoo, you shall trample the wicked. Ayaw sila palusi, hatagin sila. Muna yun siya nga, kung sagpaog sa lagi, pasagpa ang imahang ano. Kaya dito sa, hamay ganahan mo, sagpa o tama? Hello? Ay ulaw, anak. Ang sagpa o ang tama? Ang dito, judgment pag yun. Muna iso, ayaw yung pagdaw-daog sa uban. Hello? Kaya dito sa langit, tamakan di kanina. Nakuha na to. You shall trample the wicked, o katong mga makasala, for they shall be asses under the soles of your feet on the day that I do this. Muna ang igsoon, saan na siya pasidaan sa to nga kinahanglan natong i-maintain kanuna natong hawiran atong kahadlok diha sa Ginoo. Kahadlokin ang Ginoo, ayaw ang tao. Matod pa ni Ginoong Hesus, right? Kaya kung mahadlok ka sa tao kay sa Ginoo, muna na ba mubuhat ka dili maayo, mahimo ka magkasasala. Sa ulahin ng adlaw, ikaw rin hapon ang tamakan. Pasag din ng mga nagdamdaog, muabot ra ang adlaw sa Ginoo. Pero ayaw sa bahari, pantay lang ka adlaw sa Ginoo. Kita ka dito. No! Mas mayo atong iampo, igsoon. Pero ang saad sa Ginoo, katong mga gadaw-daog, yan siya, sa mga makasasal. You shall trample the wicked, for they shall be asses. I think usan siya sa verse nga ginatindugan sa mga SDA nga muna na ba nga sa ang mga magsasala mamahanaw na sila
tungod ana nga verse nga mamahimo silang abo ilalom sa imuhang lapalapa. So literal na pagsabot nga ang abo wala dili na mag-exist. Mawala na, ma-annihilate. Usa na sa lahang gikuan ang gibasihan nga verse. Pero ang gikuan na maguni malaki is mahisama sila sama sa abo nga imuhang tamakan. Dili nga maabo sila. Kaya sa ilang kung nila maabo na. So wala na ang mga magkasasala pag matapos na ilang pag-antos mag-antos na sila enough ibayad silang sala mamahimo na silang abo. Hindi mo nang ulat tamakan sama sa abo. Sa depende na sa pagkuhan lang. Pero igsoon, ang punto nato nga iyan po nato ang mubalik na ang Ginoo. Right? Because it will be a glorious day diha sa tuwa nga naay kahadlok sa Ginoo. Tama na nang kahadlok na to, tama na nang mahadlok ta sa tong mga marka-marka na. Iyan po nato nga mag-marking na. Tama ba? Kaya ron mabalik na ang Ginoo. Dili na ta mahadlok nga sa to gatong mga microchip. No, gusto ba na microchip? Ano mga kabalaka ta? Mas maayo na mag-abot na sila kaya aron tapos na moabot na mobalik na ang Ginoo. The church. O nahadlok pagita sa nahadlok pagita microchip, nahadlok pagita kung kana tanan kinahanglang mahitabo usa mobalik ang Ginoo. Dili nato babagan ang pagbalik sa Ginoo. Because it will be a glorious day diha sa atoa. So, kana lang ang gusto nako ikon because usay asa mo mga kawanan na mo sa kwan dun sa man ni mao na ba ni usay subunganan ta duulanan ta sa mga kwan sa mga buhaton. Ano ba gyud ning magakahadlok magita sa nagapanghitabo karon? Malipay magalit ta nga mubalik na ang Ginoo, di ba? Pero magkakabalaka ta sa mga ano. So, igsoon again, you shall trample the wicked, for they shall be ashes under the soles of your feet on the day that I do this. Ug ang Ginoo may nagingon nga yan ang buhaton. Dili mamakak ang Ginoo igsoon. Amen ba? Sa adlaw nga ako ning buhaton ayaw kabalaka. Ug igsoon kana siya ang atong gilauman nga mahitabo. Pero samtang dili pa na mo balik padayon na sa pagpangalagad sa Ginoo, tiwasan nato atong simbahan. Kuya Ektes, no? Ang punto nato, siyempre kung dili hanaw ba nato kanusa pa mo balik ang Ginoo, so padayon ta pagpangalagad sa Ginoo, tiwasan nato atong simbahan para makapadayon ta pagdayeg sa iya, pagsimba sa iya. Pero dili tama ang ako lang yung ginahangyo nga tama na ng atong mga kabalaka sa unsa ang magapanghitabo. Dili ta pasagdan sa Ginoo. Amen ba? Ang Ginoo dito, but unto you who fear my name, ang Ginoo mo ato ang kahadlukan, dili ang microchip, dili tong marking sa 666, dili nang uban din na kuan. Sa Ginoo ta mahadlok. Amen. Shall we understand? Gamitan na ito pag dahil nga ito ang